So ayan dahil nga ayaw siyang i-terminate ng amo niya at ayaw din ni Kabayan na mag-terminate ng kontrata dahil nga 4 months pa lang siya, first timer siya at hindi niya alam kung anong unang gagawing step pagbaba sa bahay ni amo niya. So mas pinili ni Kabayan na mag-stay. And ang agency hindi pumayag na hindi sila bumukod sa bahay ng parents ng amo niya. Dahil nung nakatira sila sa parents ng amo niya, ang kwarto ni Kabayan, may bed lang siyang nilagay doon sa kusina at nilagyan lang ng kortina. So, walang privacy dahil. Tapos may ganun ng pasagi-sagi na nangyari. So, ang ginawa ng mga amo ni Kabayan, lumipat ng sarili ng bahay. At doon, hindi rin naging madali yung naranasan ni Kabayan. Nagka-anxiety, ganito ganyan. Kasi panahon that time ay pandemic. Ngayon, binawalan talaga lumabas si Kabayan. Tapos, alam nyo yun, yung ang helper bawal lumabas, pero ang alaga pwede ilabas nila. Tapos, tinanggap lang ni Kabayan na, sige lang, okay lang. Then, may isang beses na gusto na talaga ni Kabayan na lumabas dahil ng day off. Kasi sobrang stress na, ganito, ganyan. Pero hindi siya pinayagan. Nag-offer ang amo niya na pwede siyang mag-day off pero mag-i-stay lang siya sa bahay ng amo niya. Ngayon, walang pagkain dahil. Kumakain sila, delivery, unya, wala ang helper. As in, doon lang talaga siya sa kwarto, nagligid-ligid lang. Ayun, nagkahilo-hilo, kinaugmaan. Ingani na, hindi na kaya ni Kabayan maghapong walang kain eh. Umaga, tanghali, hapunan, walang kain. E di kinabukasan ang sakit ng ulo kaya inatake din ng anxiety. Tapos, lalo pang na-stress. Kasi, after that, pinayagan siyang maglinis sa bahay ng parents niya. Inutusan siya. Paano yun? Yun yung nakakainis. Ikaw na gustong mag-day off, hindi, ayaw ka nila pa day offin. Kasi ganito ganyan, dahil nga sa pandemic, pero pinayagan kang maglinis. Ang layo. 1 hour ang biyahe. So, nasaan ang hustisya? Dahil nga si Kabayan, takot masira ang record. Ayan nga. Sige lang, tiis lang. Hindi, linis lang. Ganon ang sitwasyon. Hanggang natapos na yung kontrata, nag-renew pa si Kabayan. Kaya takot sumubok sa ibang amo. Baka daw mas worst ang mapuntahan. Kapungan nyo na to si Kabayan. Pero alam nyo ba, nakatapos pa ng pangalawang kontrata. Laging takot sumubok. Kung sabi niya, kung hindi sila yung aayaw, hindi si Kabayan aayaw. Ganon ang nangyari. Pero awa ni Lord, nandito na rin siya sa Turkey. Ayun, medyo okay yung amo. Kabaliktaran ang nangyari sa kanya sa Hong Kong. Sulit din naman yung kanyang pagtitiis ng 4 years. Congratulations kay Kabayan sa 4 years niya sa Hong Kong. Ayun, natupad niya yung bahay at lupa niya. Ganon. Nagbunga din yung pagtitiis niya. Hindi rin naman siya nagsisi. Bakit hindi siya umalis? At least ngayon, happy na tayo kasi okay na siya na amo dito sa Turkey.
So, ayan lamang for today's vlog dahil na-share ko lang. Magkakaroon din kayo ng idea pag nagkaroon kayo or mapunta kayo sa ganong sitwasyon, alam nyo na ang gagawin nyo. Kumuha talaga kayo ng ebidensya kasi yung mga ganitong topic ay hindi basta-basta. 'Di ba? So, kahit alam nyo yun, kahit nga si kabayan, may utak pa rin na maliit. Kahit pa paano may ginawang tama. Yun. Aral din to, lalo na sa mga baguhan na wala din kaalam-alam. Imaginein mo, sinabi ng amo niya, don't go labor. Kasi ang mga Chinese, hindi sila nakakapagbigkas ng maayos. Late na niyang nalaman, day. Nung kinikwento na niya sa kaibigan niya, baka don't go labor! Ay sus, wala na, lumipas na ang panahon at saka matatakutin din talaga to si kabayan. Ayaw din ng away, kasi siya yung nasakit yung ulo, kaya pinabayaan na niya. Importante, bumukod na ng bahay. Tapos, yun. So, that's all for this video, day. Sana may nakuha kayong aral. At least, may idea na kayo.